Dito muna tayo sa pinakahuli kung yan po ay iniinda ni Pangulong BBM sa mga pinagsasabi ni VP Sara laban sa kanya at sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ano po ang inyong masasabi rito? Hindi po iniinda ng Pangulo kung ano man ang sinasabi ni VP Sara. Dahil alam po natin, alam din po ng Pangulo na wala naman pong mangyayari at wala naman pong ibang sasabihin ng Vice Presidente kundi paninira sa kanya. Paninira sa ating Pangulo, paninira sa administrasyon. Wala naman po yata tayo nadinig na maganda mula sa bibig ng ating Vice Presidente na pupurihin kung anong ginagawa ng Pangulo. Lahat yan, sasabihin niya, walang ginagawa ang Pangulo. Samantalang, ang dami-dami na po natin nakikita, mga kababayan natin, nakikita na kung ano po talaga ang ginagawa ng Pangulo para sa ating bayan. Ayun, so kumbaga parang kalaban na talaga ang tingin kay VP Sara ng administrasyon. Hindi po kalaban, pero hindi po siya pinapansin sa kanyang mga sinasabi, lalo po ito ay walang ebidensya, walang resibo. Siguro kung makakapagpakita man siya, kahit katiting na resibo sa kanyang mga pinagsasabi, pwede pang magkaroon at mag-reason out. Pero kung mga haka-haka at mga walang kakwenta-kwentang kwento, hindi po naaalarma ang Pangulo sa mga ganyan. May mga nagsasabi po, bakit kaya natitiis ng Pangulo na walang aksyon laban sa mga nagsasalita ng ganyan laban sa kanya? Ito po ba ay nasa batas na the Vice President is free to speak against the President at any time? Hindi po lahat ng tao mayroong karapatang magsalita. Lahat po tayo may karapatan na magsalita ng tama. May karapatan po tayo because of the constitutional right. Meron tayong freedom of expression, pero may limitasyon po yan. Ang sinabi natin, kapag ka po mayroong karapatang magsalita, meron ka rin pong obligasyon na sundin ang batas. So kung ang paninira lamang ang gagawin niya, ito naman po ay maitutuwid natin sa pagsasabi ng katotohanan at mabatikos ang kanyang mga kasinungalingan. Okay, so sa ngayon, puro mga palitan na lamang muna ng salita at walang mga legal na aksyon, no? Ang sabi rin po ni VP Sara, malamang pilit pong paaabutin sa kanya itong flood control issue dahil nadawit na nga sa ngayon ang kaalyado niyang si Senador Bongo. Reaction? Unang-una, wag po siya matakot kasi kung wala naman siya talagang ginawa na mali, hindi lang po siya makakasuhan. Ganyan din po ang pananaw ng Pangulo sa kanyang sarili. Kaya nagtataka nga po tayo, sasabihin niya na siya ay siguradong hindi makakasuhan, pero nung sinabi ng Pangulo na siya mismo ay kumpiyansa siya na sa kanyang ginagawa at hindi siya maaaring makasuhan patungkol dito sa maanumalyang flood control projects, bakit parang magkaiba ang kanyang mga opinyon? Pag sa kanya, okay lang siya magsabi na wala siyang kasalanan. Pero ang Pangulo na siya mismo, alam niya na wala rin siyang ginawang mali at siya pa ang nagpapaimbestiga dito. Sasabihin niya na parang alam na ng Pangulo ang mangyayari dito. Parang double standard yata ang kanyang opinyon dito. So is the President confident against pronouncements of former Governor Chavit Singson na mayroon daw mga proyekto na kahinahinala din sa Ilocos Norte? Kaya po niya sinabi yan, di patunayan niya po. Yun lang naman po, puro ebidensya lang. Katulad ng sinabi ni Vice Presidente patungkol doon sa maanumalyang laptop, yung procurement. Tandaan po natin, 2021 yan, nangyari. So ibig sabihin, yung maanumalyang laptop na pagbili, sa panahon ng kanyang ama. So dapat talaga niya imbestigahan yan, at siguro imbestigahan niya dito yung kanyang mismong ama para ba't nalaman at nakita na may anomalya pala noon. Mainit na usapan din po yung pagsasapubliko ng SALN. Handa na po ba ang Pangulo sa SALN reveal? Opo, sinabi naman po ng Pangulo kahapon na kung ito po ay kakailanganin at sasabihin isubmit ng COA or ng ICI, siya naman po ay malugod na tutugunan ito. Maraming salamat po sa inyong oras. Palace Press Officer Claire Castro. Maraming salamat, Ms. Corina.